toxic. And here at Naiya Terminal 3 going to South Korea. Really excited. Our gate is at gate 104. Toxic man. Pagisan. Passengers on earning shot like C209. This is your final call. America 18007. Ang boarding gate ay nasa dulo. Nandito na ako traveling to Korea with myself and with myself. So, healthy life. Kainit sa boarding gates. Super toxic. Nandito na sa airport. Going to gate 110. Very toxic ang environment. Andito ako sa hindi ko alam kung saan. Kasi hindi pa ako makain. Bumili lang ako ng sandwich sa kabila. Ayan. At saka Americano. Tapos dito na ako umupo. Kasi mukhang mahabang nakaraan. Mukhang kawawa dito. Yan. Haba ng aking lalakarin. At mukhang ako'y nawawala. So, andito na niya. Paakyat sa kung saan nawawala. Pa natin nawawala yan. Pag-isa lang. Sa Pascal. Daming gandang cafe. Hindi lang nawawala lang. Exercise pa kamo. It's uphill. So pupunta tayo sa Cafe Pokpo. Saan makarating? Haba ng lakaran. So start na actually yung 24-minute walk, but yan, tayo pa din.
Mainit siya. Pero malamig. Gulo, no? Mainit yung araw. Pero malamig ang simoy ng hangin. Eto, naglalakad ako dito. Ganda naman yung lugar. Yun lang. 24 minutes walk. At mga uphill ulit. So, my God. So, yan panlalakarin. Ganda naman ng lugar. Puro mga universities naman. Schools. Good. Parang penitensa ito. So, yan. For the exercise. Hindi na ako kailangan mag-exercise kasi ang haba ng aking nilakad. Sarap naman maglakad. Yun lang. Hindi ko alam kung matapos ko yung itinerary ko today. We get weary after some time of walking. Ganda. Sana pwedeng uwi. Tama pa kaya ito? Ako natin yung mapa. Basta lakad ng lakad lang. Yan na parang Baguio. Except that mas maraming building. Ang ganda dito. Tingnan ng landscaping. Daming halaman. My favorite. Missing my anaks. Sarap. I can do this all day. So, going here, nag-subway. I tried the subway. It's a busy day. Daming tao sa subway. Yan lang. Pero hindi singsikip as yung mga MTR trains natin. MRT trains natin. Ito kaunti lang. Hindi punong-puno. Tsaka mabilis. At saka ang gaganda ng tao. Daming mga opa. Pero yung mga babae, lalo na yung mga young generation, kaganda din nila. Pag wala ka dito ng pilik mata, out ka. Kaganda ng mga pilik mata. Tutuwa. Excited na ako. Para sa mga susunod na tour. So, daming cafes dito na curated. Kaganda. So, yan, isa yan. Coffee by Daisy. Or, yun siguro. Pangalan ay Coffee. Ay, Daisy pala. So, I think ito na. Ito yata yung sa Lovely Runner na lugar. Kung saan siya nahulog ang wax. So, ito na. Yun na. Ang ganda. Ang daan ba dito? Pag wala ikot. Wala ang daan. Ingat ang amazing person. So, walang way from where natatanong ko lang siya. Parang from here gusto ko na siyang talunin. Pero walang daan. So, I need to go around. Go around the roses. The bridge pala. And then, you need to wear your mask kasi medyo malakas yung smoke. Pero when you just look. Meron pala from there. This is where I'm going. O, diba ulit? Ganda. Parang puno. Parang maganda lang dito. Ganda. To go there. So yan na ang kape ko. Uwi na tayo. Nakarating na tayo. Nakainom na ako ng kape. Dami. At saka yung baguette from Paris baguette with mung beans and sarap. So I could just go back and buy another. Yan ang ganda. That's the whole place. Dami nakapark. Dami yung tao. Sana makakuha tayo ng lugar para
taken. Doon tayo sa kapihan. So yan, ang ganda. Very nature. Hindi tayo akit dyan. Baka hindi na makabaga. Hanap ko yung entrance sa punta sa Tapil ko. Puro CR ang napupuntahan. Hanap again. I'll go back. Yan o, gusto ko yan i-explore o. Parang sa Lovely Runner yan o. No more time. At to go back, we're going to Iksandong, Hanok Village. Yan, that's the cafe. And then, itong nasa baba, sa Bokmo Library. So, there's an event para sa mga disabled and people with disabilities and yung mga special child or mga children with special needs. So, ito yung car na sumundo sa akin. Ganyan kalaki. Yan. Nandito na ako. Diretso pa daw. Good luck. Ang saya. Exercise pa more. What to do with a buy one take one water at 1,000 won. Gagawing weights yan habang naglalakad. Isa lang ang binili ko eh. Pero mas makakamura daw pag dalawa. Pas de soleil, 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 pas de soleil.
Hirap naman itong hinahanap ko sa kutukan ko. Ano sa cellphone? Ito din ako ito. Punta na ako sa langit. Ano ba yan? Balik-balik. Excuse me, what's your bestseller? Wildflower cake? Wildflower? Wildflower tea. Alright, can I have one? Ice. And then for the dessert. Yes. What's this? It's mousse cake. Alright. One of these. No, this one. Sorry. Yeah. So it's a peach cake. Yeah, peach. One peach cake and the white flour cake. Yeah, wildflower tea. It's my second dessert for the day. So I'm staying here at Flower Cafe. Not sure. Isa pang first was the Cafe High Waist, wherein I like the basil and cream cheese. Scones. Here naman it's peach cake and the bestseller is the flower tea. So, okay naman. The tea is very mild. And pinost ko na siya dun sa glass. And half pa lang yung naubos. So, magkalahati ko. So, mas ko lang magbili niya. This is it. But I'm still going to
Kasi mas maganda mag-video if may araw. So, nung araw ko naglalakad, so because some of the places cannot be on fastest way by walking. Siyempre mas mabilis kanina gusto ko na mag-uwi because 3 a.m. na natulog dahil pagdating ang dami ko pang ginawa. So ngayon, after this, I still have to go to the gym. Pabalik na naman, so dadaanan ko na lang lahat. So excited. It's my second day and I think I've accomplished most of my itinerary. It's just that if I go to each of the cafe, parang I really need to taste each. Otherwise, parang ito nga dapat hindi na ako papasok kaso ang ganda ng ambiance. So, pasok ako. Ayun. Napakain at napainom. Pag-ubos ko na ito. Try to finish the scones kanina but it's really full. So ito parang dessert na talaga. So gusto ko yung balato ito pero mga bulaklak. Tsaka yung herb. Ang bilang creative. Ganda na. Nakatuwa. Dami akong natutunan. So I'm super nag-enjoy. Hindi na ako bumili sa Manila. So thankful to be here. Wala na sila. Hindi na ako mag-video. Super nice. Love mo yan. Pagkatapos ko nito, parang gusto kong tumakbo. Ang dami ko na nakain, promise. There is something inside. Hindi siya masyado matamis. It's just that I don't think I can finish that. I tried to finish the basic things. Basic cream cheese, scones, a while ago. Not too sweet. And there are you can buy some stuff na buo-buo sa masarap. It's peach. So pieces of peach. Sarap.
So ito naman yung mga hagdan. Hagdan for life. Grabe. Mga 16 flights of steps lang ako. So malapit na ako. Malapit na ako magpahin sa bako. So uphill na naman. CR na CR na ni. Baba naman, nandito na tayo sa Buksan. Buksan Hall.
na. Yay, ang ganda. Parang wala na. Let's go na. Let's go back to Pilibigong. Lakad-lakad na. May time. So this is the third leg of my itinerary. All accomplished except for the Soul Coffee, which needs me to go so far. Parang banda sa Kick University. Nandun naman ako bukas. Daanan na lang. Pauwi galang Simansa. Ito ba yung mga red maple na Japanese red maple tree. Ano ba? Bawal pag-iinay. Ayan po. Babalik na tayo. So, nakita na natin yung packet. Wala lang. Para lang may gagawin lang dito. Kaya tayo nag-vlog kasi dami na vlog. So, saan ko na kailangan lang. Gutom na mi. May pagbulong kasi bawal dito magsalita ng malakas. Kaya marami daw natin. Yan. Ganda naman. Ay, sorry. Sa akin pala nakatutok. Yan. Ganda no. Ito talaga yung pinupuntahan dyan. Iba lang ako nakapag kasi ito sino ang lamig na, so lamig. Wala ako nang kumain sa madadaanan ko. Nakita ko kanina parang rice with pork for 9,000. Parang yun ang aking bet. 3 araw na. Ay, hindi. Kailan ba ako? 22, 23. So, 2 araw na akong total. Saan? Rich State. Open door. Palabas na tayo ulit sa highway. Tapos na ang Bokchon Village. Ganda naman. Ano pa ganyan? Hindi ko alam kung ano. I think it's a factory. Ay. It's a cafe. It's a cafe. Yes. Ganda, ganda. So nice. I'm hungry. It's time to eat. Yan ang surrounding. So you have i-room tour ko na kayo bilang
Lilipat na ako sa mga susunod na araw. Yan ang pintuan ko. Yan na yung pintuan. Yan yung mga fire escape, no food in the room, bawal kumain dito. And then, yan. Yan na ang lagyan ng keys, light switch, and flashlight. Ito yung pantulog ko. Siyempre, nagtitake to ako, so maliligo muna ako today kasi hindi ko pwedeng isa-isahin talaga. Sobrang bigat ng dala ko. Ako lang hindi ko kaya siyang buhatin. So nagbawas talaga ako. I made sure na uulit ako ng gamit. Otherwise, parang dala-dala ko ang buong bahay. So ito ang wifi. And then this is the TV which is hindi ko naman magamit kasi nga pagdating ko dito pagod na and magtatrabaho pa. Aircon, blower, lahat nakasabit. So yan. Ito na. Tapos sa baba niyan, may trash bin, nalagyan na ng tsinelas and sapatos because here in Korea, you don't bring your shoes in. So they give you slippers, then you put it there. So rubber shoes ko yan. Hindi ko alam kung baka bukas ko yan suotin. Pang exercise ko yan, pero sobrang exercise na ako dito. Then since 4 days ago, they gave me 4 towels. 4 towels. If you're going to Korea, dapat sanay kayo sa maliit na tuwalya lang. Parang bimpo lang ginagamit dito pag naniligo. Ganyan lang kalaking bibigay sa inyo. So, mamimiss nyo yung mga tuwalya natin sa Pilipinas na pwedeng ibalot nyo pati yung mga anak nyo. Dito hindi. Ano lang siya. Maliit na bimpo. So, ito na. Meron ng ref dito sa ilalim. Hindi ko na yan sinaksa kasi wala naman ako i-ref. So, yan. Yung mga remote. Tapos meron siyang libreng pa-face tissue dyan sa gilid. Ito mga gamit ko na yan. Makeup kit, pabango, tubig. Maraming salamat, Althea. Dala-dala ko to kahit saan ako pumunta. Kasi nga, naglalakad lang ako. So, para ma-hydrate ako. Kasi dito sa Korea, mainit. Maitirik yung araw, pero malamig yung hangin. So, kakayanin naman kasi you have to make your stops. Then you have to drink. Yan. Marami namang mga 7-Eleven. So, mga ganun na. Uupo muna ako, iinom ng tubig. Ayan yung maleta ko. So, tinayo ko siya because if I put it down, wala na talaga magagalawan. And there's a rag here para hindi ka magbasa. Tapos yun na yung CR. Yan na. O, teka muna, adjust ko ha. Yan, para makita niyo. Yan. Ganyan yung CR. Tapos meron, hindi ko alam kung heater ba to kasi may aircon eh. Oh. Palagay ko heater yan. Because sandali ko lang binukas yung aircon ay lamig na ako. Ito yung akin bed. Yan, that's my bed. You're provided 1 pillow and 1 blanket. So, ang mga saksakan ganire. So, if you're here, yan, kailangan nyo yung 2-prong. Sorry, yan. Saan ba? Basta yung dalawa lang, yung bilog. Ay, may nakasaksak na doon na isa. Yan o. May siguro nakaiwan dito. Buti na lang naiwan. Kasi bakong gagamitin. Anyway, pinapakinabangan ko yan. Ito na ang CR mo yan. Oh, so sorry with my CR. Yan. Yan yung ginamit kong tuwalya kanina umaga. Talagang pati yun, no? Tapos, yan, meron provided na slippers. Tapos, ito naman, CR na yan. Walang bidet, men. Ang bidet dito, bahala ka na lang kung basta may provided na shampoo, conditioner, and then yan, toilet, dispenser. And then, sa akin yan. And then, ito na. Dito kang maghihilamos, magtutoothbrush. So, sorry naman sa buhok ko. Hindi ko na ipapakita yung sarili ko kasi galing ako sa higa. Yan. Anyway. Ayan ang bidet. Ay, ito. Yan ang shower. Pwede rin gawing bidet. Nasa inyo na yan. Diba? Kasi hot water yan eh. So, maligam-gam. So, yan. There's a mirror here. Yan na yung window. Yan na yun. O, diba? This is mga 2,000 lang. Basta yung 4-day stay ko dito is around 8,000. 8,000 lang. Eh, hindi ba? Parang isang room yun. Sa iba. Eh,
pero kasi, katulad nun, kagabi, alas 3 na ako natulog. Dumating, parang mga alas 2. O, tumulog lang, tas umalis na. Ngayon, ganun din. Meron niyang kainan sa labas. Bukas ko na muna kasi may may nakaupo. Parang may continental breakfast, may pa-water naman sila dyan at saka may pa-coffee. Bukas na ng umaga. Pag may oras, baka wala pang gising. Dadaanan ko na lang. Anyway, yun ang room tour. So, ayan. Nagpapahinga na ako sapagkat para akong isang mandirigma kanina at kahapon. As in, nagising ako kaninang umaga, mga 8 o'clock na. Kasi, anyway, umpisahan natin yung sa immigration na lang nasa Pilipinas. Maraming requirement na bago that you need to do. Wait lang. Yan, nakikita niyo ba ako? O masyado kayong malayo? Diyos ko, hindi ko na nakikita. Sorry kung maalaw. So yan. Parang ang layo ko. Malalaman natin kung ma-up to sa vlog. Kasi parang hindi ko kayo makita eh. Wait lang. Kapag kailangan. So, anyway. So, saan ko ba unahan? Uunahin ang kwento ko sa immigration. So, marami kasing mga kailangan bukod sa passport at visa nyo. Kailangan meron kayo nung e-gov na app at kailangan na fill up nyo yung it's not enough na mag-register kayo ha kasi ganun na ang ginawa ko. So, ang ginawa sa akin na immigration, pinatabi ako at pinagawa sa akin yung new travel declaration. Wala pa daw ako. And then, tinanong niya ako kung government employee ka ba? Sabi ko, hindi. Tapos sabi niya gano'n, pahingi akong ID mo. So, hiningan ako ng ID. Saan ka ba nagtatrabaho? Sabi ko, sa clinic po, sa Makati. Sa mga ripat ng mga seaman. Sabi ko, tapos sabi niya gano'n. No, siguro nakita niya na doktor yung ID ko. Sabi niya ganyan, sabi niya, parang yung mga diagnostic. So, parang alam niya din na gano'n. Anyway, so, pagkatapos ng e-gov declaration, pinago niya na ako. So, everything went okay naman. Tapos, since masyadong maaga, na mga 3 o'clock, pero maraming hirap, alam mo yung mga government mismo na mga nakapila sa immigration, maraming tanong. Marami silang tanong at mahigpit sila ngayon. Anyway, pumunta na kami dun sa may boarding gate. And siguro mga around 6:35 kasi ang flight ko eh. So mga 6 nagpapa-board na sila. However, since ako yung number 2, ang seat ko is nasa 29. Kasi bumili ako actually ng assigned seat eh. Sa 11C ako dapat. So sinabi ko dun sa, nung nag-check-in ako sa may Cebu Pacific na ground attendant na may binook ako na assigned seat, pero nung nag-rebook ako, nawala yung assigned seat. So, sabi ko, paano yun? Sabi niya, pag nag-close na daw yung door, sabi niya kasi wala pa daw masyadong nakasakay. So, wala pang masyadong nag-check-in. So, marami pang bakante daw. Sabi niya, ba't binigyan niya ako ng aisle seat, which is yung 29C? Kasi ayoko na yung may dadaanan ba ako pagka nalabas ako. So, nandun ako sa aisle. Anyway, nung nasa na ba ako? Nung pa-board na kami, in-inform kami na walang AC yung aeroplano. So, pinabalik uli kami dun sa boarding gate at pinaupo kami. And then, siguro, mga a few minutes lang tinawag na nila kami ulit. Tapos, pinag-board na nila kami. Same flight din. Hindi ko na alam kung anong ginawa nila. But, the entire flight naman, okay naman, except for maraming turbulence. As in, masakit sa ulo. Sumakit yung ulo. Because it was a flight na 6:35 to 11. Nakatulog ako siguro mga konti lang. Pero sobrang towards yung pababa ng aeroplano, marami talagang turbulence. So, pag mga ganitong panahon, be ready for the turbulence. Anyway, swabe naman yung aming touchdown. Kagaling yung mga piloto natin. Hindi mo masyadong maramdaman yung pagbaba ng aeroplano.
So, check naman ako doon. Happy ako. And so, ano nangyari sa akin? Lumabas ako sa ano may lumabas na ako after the immigration. Yung mga immigration officer dito parang upa din. Parang inisakan nga ako na ilagay ko yung dalawang daliri ko. Siyempre, yung nakalagay doon, may nag-explain pa ng Tagalog eh. Lagay doon yung dalawang index finger doon sa may parang light. Siyempre, yung thumb ang nilagay ko kasi nakatingin ako sa kanya. Sabi niya, no. So, sabi ko, nilagay ko. Pero mabait sila. So, pinagawa niya na ako. Okay lang. Mabait naman yung immigration officer. And so, ang toxic lang kasi I have to get my T-card. I book a T-card and a SIM card from Klook, and you have to go all the way to gate 13. So, letter F, from A to F. Yung F nasa gate 13. So, all the way to gate 13, I had to walk with 2 bags. Wala na akong ganun. Ano ba yun yung trolley? Hindi ako kumuha. Kahit nung papunta ako, hindi na ako nag-trolley. Although, itong malaking bag, saka yung isa. Binawasan ko na yan. It used to be 17 kg. Yung 20 kg dapat. Pero hindi ko mabuhat. So, ang ginawa ko, i-review ko lahat yung aking mga susuotin. Binawasan ko. I made sure na uulit ako ng pantalon, ganyan. Pantalon lang ang ulitin ko. Kasi yun yung I think ang pabigat eh. Anyway, nag-compress bag din ako. So, hindi buwan yung compress it. Parang siksik. So, mas mabigat siya. Anyway, okay naman. Tapos, nasa na ako? I keep on forgetting na yan. Ang nadidistract ako. Asa na? Ayan, yung trolley dala-dala ko all the way to gate 13. Yung trolley dala-dala ko all the way to gate 13. And then, nag-book ako ng airport taxi sa booking.com. So, nandun pala siya sa gate 3. So, isipin mo, with all the bags, dala-dala ko. And I was trying to make sure that I don't exceed because you have to pay extra at 20,000 won if you exceeded the time limit. Kunwari, 11:45 ang flight ko. Pag landing, they will give you 90 minutes extra. So, but if na-consume mo yung 90 minutes, di ka pa rin lumabas, you will be charged 20,000 Korean won for every hour that you exceeded. So, yung aking driver, nandun pala sa gate 3. So, from gate 13, hila-hila ko lahat yung mga luggage ko pabalik sa gate 3. So, yun. Nagkita naman kami ng driver. It's 1.5 hour of fast driving from the airport going to where I'm staying. And then also pala, when you get down from the plane, you have to transfer pa via train going to the arrivals. So, and getting your trolley, they will tell you kung anong carousel kayo pupunta. So, nasa na ako? That was fast driving. And then when we got here, we were looking for 24 guest house Myeongdong town. Hindi to 24 guest house Myeongdong. It's 24 guest house Myeongdong town. So, it says 61 Togyero Hill. Parang 6 hill. Pero, when we got here, di namin makita. Siyempre, nagre-rely lang ako sa picture. And yung, naghahanap siya ng 24 guest house. Di namin makita. Yung pala ito, this is at the 10th floor of this building. So, yun. Tapos, dito sa Korea, parang ang dami kong mga experience na parang ang dating ko tatanga-tanga ba? Parang bagong salta. So, they had me self-check-in in the reception area. Kasi they parang mga touchscreen lang but with the finger scanning, even with finger scanning, diba? Sorry. Even with finger scanning, pag ni-touch mo na hindi basa yung kamay mo, if it's dry, hindi niya nakikilala. So, hindi ako nagre-register. So, tinawagan ko sila. Parang nakalagay dun do not bother us. This is the password. So, ang ginawa ko, ni Google Translate ko yung mga nakasulat. Baka kasi I'm missing a instruction.
But then I remembered nga that the finger scanning keeps on because it doesn't register even if it says first you touch that area. I kept on touching it. Walang nangyayari. Hindi siya umiilaw. But when kumuha ko ng sanitizer dun sa reception desk, tapos binasa ko yung finger ko, and then tinouch ko, ayun, na-initiate siya. And then I key in the password. So yun lang yung security. And they left naman the door open with the keys here on the bed. So, yun na. Natulog na ako. So, the next day. But I had to configure the T card and the SIM card and everything. Tsaka parang pagod pa ako sa I couldn't sleep. And then, so nagising ako mga 8:58. Yan. Umaga magna 9 o'clock na. And then, naligo. Walang kain din kagabi. My last meal was the one that I showed you. It's just a sandwich, ham and cheese sandwich, at saka yung Starbucks na Americano. Yun lang. And then, kinabukasan, yun na, nung nagising ako, I didn't get the, parang continental. So, I did not get the continental breakfast anymore kasi nga nagising ako. Parang mga magna 9 o'clock na. And the breakfast is only served from 8:30 to 10. Yun, sabi nila, hindi ako sure. So, anyway. So, lumabas na lang ako after taking a bath. Tapos try the subway because it's my first time to do the subway. So, I am using two apps, the Romeo to Rio, kasi mas klaro siya kung saan kang mga pupunta. But I have to use Naver so that I can track kung nasa na ako. Kasi Rome to Rio will only tell you when to go down, what station to go to, but it will not tell you kung kakanan ka ba o kakaliwa ka from that point to the other. So, dalawa yung ginagamit ko, Rome to Rio and Naver. Naver will tell you where to go. Naver naman is too toxic for me kasi ang dami siyang nakasulat and it gives you a lot of options. At nakikita ko puro lakad, hindi niya siniseparate yung train, sa taxi, sa walking. It just gives you parang options na kung what's the easiest, fastest, if no stairs, ganyan. Pero kung even if it's no stairs, it doesn't mean malayo with the Naver app. So, yun. So, I was able to to survive it. So, yung first ko was going to the Cafe Popo, which is the waterfalls overlooking the parang artificial waterfalls. That's Cafe Popo. You have to go to one station, so 2 stations siguro, and then you have to walk 24 minutes uphill, downhill. So since wala akong kain, I passed by a bakery. It's called Paris Baguette. So meron silang binibentang parang bun na may laman na mung beans. Mga 150 pesos yun. It's 2,500 won, isang piraso. And then so nahihiro na talaga, but I couldn't eat anywhere. Bumili lang ako kasi I was looking for something na parang ham and cheese tuna, ganun lang naman yung mga kinakain ko eh. And so, sabi sa akin, so I tried to look sa Naver, and me being parang hungry and not knowing where to go, and it was hot also. So, ang sabi, to cross down the street. So, pag-cross, nakakita ko nagtitinda ng Americano. Yun, bumili ako ice Americano, umupo ako, kumain muna ako. Tapos, nag-configure ako kung saan ako dadaan. And with the Naver app, was able to go to Cafe Popo. It's just really long walk. Yung 24 minutes, sobrang layo. So, from where I was standing hanggang Cafe Popo, parang inabot na rin ako ng mga 7,000 steps eh. Malayo. And then going back, you have to take the same route going back. But I went to, from Cafe Popo, I decided not to go back here. I went to Iksandong because that's part of the itinerary that I made. Iksandong naman, mga coffee house, mga ramen place, mga barbecue. Ang saya, parang ang saya nila doon. Parang happy sila parati. Parang in celebration sila parati. At ang gaganda ng mga curated na coffee place. So yun nga, I tried Cafe High Waist. And then the Flower Cafe. Yun yung nakita kong dalawa from the Instagram suggestion. Hindi ko na napuntahan yung isa, Soul Coffee, which is in
in one of the university which I will be passing by tomorrow. Tomorrow is NAMI. So anyway, that's all for today. Meron pa akong bukas. I hope magising ako. I'll take a bath now kasi the call time is 6:30. So magbibihis na lang ako and leave. Di na mag-i-inactive. Or mag-makeup. So good luck. Baka sa bus na lang because parang mga 1 hour going to NAMI from here. Anyway, thank you for watching and I hope to see you on my next vlog. Bye!